Guys, may problema ba sa baptismal ng mga anak ninyo? Like, may mali ang spelling, may mali ang date, kailangan nating amyendahan yan guys, or ayusin ngayon pa lang kasi to avoid future problems. Kawawa naman sila pag sila pa ang nag-ayos pag wala na tayo. So kung kaya rin lang natin ngayon, ayusin na natin. Ito guys, kwentuhan ko kayo, makinig kayo sa akin, baka sakaling makatulong ako sa inyo. Hello, I'm back! Eto na guys, pag-usapan na natin kung anong dapat nyong gawin bago kayo mag-ayos at bago kayo pumunta doon, kung ano ang kailangan nyong dalhin. Pero bago ang lahat, para sa mga napadaan lang po sa channel ko or na-curious lang or sa mga parent din na gustong mag-ayos or may dapat silang baguhin sa baptismal ng mga anak nila, pakiclick po muna ang subscribe button and the notification bell on para notified kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Eto na, ano nga bang ginawa ko? Alam nyo guys, minsan negligence din natin, di ba? Kasalanan natin kasi minsan yung mga maliliit na details talaga hindi natin napapansin. Or sa sobra sigurong busy tayo that time, pag nirelease sa atin yung documents or yung mga baptismal, mga papers, may mga binibigay na sila sa atin, hindi na natin na-check isa-isa. Para bang glance na lang, tinignan lang natin saglit, okay na. Pero ang laki palang problemang idudulot nun guys pag may mali doon. Kahit na tama yung information na binigay natin sa kanila, pero yung nag-type naman or typographical error siya, nabulol na naman ako, hindi natin nakita, di ba? Ang laking problema nun, talagang domino effect yan. Mali ang isa, mali na lahat, at ang hirap mag-ayos. So, eto, ano ba ang makikita sa baptismal? Siyempre, man dun is yung child's name, di ba? Tapos, father's name, mother's name, and kung kailan sila nabinyagan, and kung birthday ng bata, nandito rin, yun lang naman ang importanteng nandito. Kasi, yung iba, like, yung mga ninong, ninang, or si father, mga gano'n, yung nag-sign, okay na yun, kahit magkamali sila, wala tayong problema. Huwag lang doon sa name ng bata, excuse me, father's name, mother's name, and yung birthday ng bata, kailangan talaga tama, di ba? Ngayon guys, kung mali ang isa niyan, nako, problema rin yun. Dapat talaga, pareho siya doon sa birth certificate na hawak mo. Siyempre, ito ng tanong, di ba guys? Ang tanong nyo lahat is, ano ba ang mga dapat dalhin para ma-amend ito? Ito na, dalhin nyo ang birth certificate ng anak ninyo. Yun tama ha, walang mali. Name, birthday, lahat. Walang mali sa birth certificate, yun dalhin ninyo. At kung ang may mali is nasa pangalan ng father, may mali ang spelling, or sa pangalan ng mother, may mali ang spelling halimbawa, is dalhin ninyo ang birth certificate ni mother or ni father, or basta kung sino yung papaamyendahan nyo, kung saan yung may mali doon. Yun, pa-photocopy ninyo. Bale, ang dalhin ninyo, photocopy ng yung lumang baptismal na may mali, syempre, ng anak ninyo. Tapos, halimbawa, ako ang mother ang may mali dito, ang spelling, or ang father ang may mali ang spelling sa pangalan niya, dalhin nyo yung birth certificate nila. Tapos, guys, ano pa ba yung dinala ko? 3 yun eh. Yeah, tama. Eto, baptismal na luma. Tapos, yung birth certificate ng bata na correct lahat ang details. Tapos, kung sino yung may mali rito, si father o si mother, dalhin ninyo ang birth certificate din nila para ma-match nila doon at para baguhin nila ang name o ang details na ipababago nyo dito sa baptismal. Gets you guys? Basta ganon. Kung sino may mali, mother or father, birth certificate nila ang dalhin ninyo. Basta yung correct na walang mali. And please lang, pag binigay sa inyo, kasi saglit lang yun guys eh. Type kagad nila in a matter of 30 minutes. Naghintay lang kami doon. Diba ang bilis? 30 minutes lang siya is binigay na sa amin. Please, wag nyo nang ulitin ang same na pagkakamali as before na hindi nyo chinek, diba? Kailangan nating i-check lahat ng details. Kunin nyo yung luma, kunin nyo yung bago, isa-isahin ninyo kung tama ba ang spelling, kung tama ang date, para hindi na kayo magpa-amend ulit. So yun, mabilis lang naman siya. 30 minutes lang tapos na. Kaya lang, yung mga ganun na na-overlook natin yung mga detalye, kailangan nating isa-isahin para hindi tayo magkamali guys. Make sure lang guys na pag binigay sa inyo is may seal siya para valid siya, not valid without seal. Tapos guys, ang babayaran nyo is
50 pesos lang. Ewan ko lang sa inyo ha, sa lugar ninyo kung magkano, pero dito sa May Cavite, sa Imus is 50 pesos lang. So, ganun lang kabilis yun guys. 'Di ba? Yung konting details na nakakaligtaan kasi natin is parang ang laki ng binibigay na problema, ang laki, ang hirap mag-ayos. So that's it. Sana'y nag-benefit kayo, or kung guys, pareho tayo ng pinagdadaanan, ganun lang kasimple ang mag-ayos ng baptismal ng mga bata or baptismal natin. As long as meron kayong supporting docs na birth certificate na tama lahat, babaguhin nila. Pero pag walang birth certificate na kasama guys, no ipapakita ninyo, hindi nila gagalawin ang baptismal. So yeah, that's it guys. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. Bye! For now, see you again next time. Paki-subscribe guys ha, and hit the notification bell on, and paki-like na rin. Ciao!